Naimbag nga aldaw, adto ti manan apo ti maminsan pa yung episode iti talk show, iti provincial capital ti La Union. Daytoy iti talks and thoughts from the capital, La Union ag kaysa. Siak apo ni Japay Marbella katata nga aldaw apo intay makauman iti talo nga bisita tayo as we talk about apo maipapanmat iti sports and youth development iti probinsya iti La Union. This is timely because as we probably air this episode, ongoing apo iti palarong pambansa, and there are about 32 athletes or delegates from the province of La Union nga mangirepresentar itinagan iti La Union in the sporting event. Bongga ang ating probinsya dahil we made a name recently in beauty pageant, pero ngayon naman ay sa sports naman po tayo. And we have here our two officials from the provincial government of La Union, and we are also honored to have here with us here this morning a parent apo iti student athlete nga mangi-share mat apo ti experience na as a mom of an athlete kan inya iti na-observe na nga improvements in terms of iti tulong apo iti provincial capital kadagiti Ilocano atletang kabataan. Umuna nga rod apo, we hear the opening words and statements. Umuna una from our provincial administrator, Dr. Ramon Torres. Sir Mon, good morning. Good morning, Jappy. Good morning, Maki. Good morning, ma'am. Good morning kada kayo amin nga agbibuya ka nagdagdag dayto nga programa iti Provincial Government of La Union. Kasa nako na ni Jappy dayto kat adati pagbalbaliwan ken hopefully adu pa iti pagbaliwan iti panangi matun tayo, panangi sayang ka tayo iti programa tayo, hanlaang iti sports, youth development, kan amin nga programa iti Provincial Government of La Union, tapno mari na, dagito'y kay Ilocos tayo, iti agtultuloy, kan napinpintas nga programa iti Provincial Government of La Union. And of course, we also have here with us our provincial youth education and sports development. Iti Provincial Government of La Union, yes na yes, from Piesdo, Sir Maki Ducusin. Sir? Hello po, good morning sa ating lahat, to Sir Mon, Sir Jappy, ma'am, and sa mga netizens po natin na nanonood. We are very lucky because alam po natin kung gaano po yung ibinibigay na suporta ng ating provincial governor na si Apo Mario, na una pa lamang po ipinakita na niya kung paano po niya bibigyan ng mataas at malakas sa suporta ang mga kabataan po natin dito sa Provincial Government of La Union. Especially ngayon po na naitayo na po itong bagong departamento na tututok sa youth programs, sports development activities, and educational support po, ay napakaganda sapagkat matututukan na po natin kung ano pa yung mga programa na inihanda ng ating Provincial Government of La Union to reach our communities when it comes to youth education and sports development po. Winning answer yan, Sir Maki. And of course, we are lucky to have with us here Mrs. Maria Rosario Agbunag Corpus, si Mami Maru. Siya po ay mother of an athlete, swimmer po natin dito sa probinsya ng La Union. Message po muna, Mami, sa ating mga Ilocanos and Ilocanas. Good morning po sa inyong lahat. It is an honor to be invited here po sa pag-uusapan natin constitute. Yan, alright. Sige, bago po tayo dumako sa usapan, siguro yung mga nanonood po dyan, ang ating mga students, ang ating mga youth, lalo na walang pasok pala ngayon yung mga naka-school break yung ating mga kids. Ayan, pwede kayong manood, ayan. And then comment niyo yan kung taga saan kayo, and then anong school, at kung may sports kayo, anong sports ninyo. Yan, comment kayo dyan, babasahin namin. Okay, sige. Umuna launay nga rod, PA Mon, dato'y emphasis launay ni Apo Governor Mario in terms of providing the necessary support kadagiti youth tayo and our athlete. There has been really an observation nga ang bongga ng suporta ng ating governor sa ating mga atleta. Your thoughts on this, sir? Sa kinagpesan na Jappy talaga, in fact, adagar dito ni mami niya nga isuti maysa nga nangibaga, mang panaknak nga talaga nga sabsabali. Talagang ipakpakita tayo nga iti panagayat tayo, iti panag-value tayo, panangbigbig tayo
kada dito'y ubing nga atleta dito'y probinsya tayo nga La Union. Takas ko na ni I'd like to echo na pila siyang bagay ni Governor idi na minsan nga nag-send off ko na actually ko na nagat ko kasla iti PGLU ti probinsya tayo iti kasla ag thank you kada gito'y atleta ta isuda iti mangibagbagi iti probinsya tayo iti na duma-duma nga sporting events. Kumbaga imbis ko mga isuda iti umasidag ta dumawat iti suporta dapat si tayo iti mamapan kanya da nga mangmangted dito nga suporta ta they are not only representing themselves their school but they are representing the province of La Union Indian. So nga ni Governor ko na amin nga mabalin nga maited ited tayo kanyanda kasi ti kapatag iti youth and sports kini Governor. Wow. And nakitahan na natin agad yung result kasi from R1AA, kahit na hindi naman tayo nasa top 3, nag-improve yung ating ranking. Dahil from rank 9 ata last year, tayo ay nasa rank 8 na. So, next year, rank 1 na. Fingers crossed. Ayan. Pero, Sir Maki, you've been in the service, particularly for youth development. Ikaw mismo ay nagsilbi din na konsehal, isang SK, and now in the executive naman ang function mo ngayon. How important ba talaga na ang government natin really put so much emphasis in support sa mga kabataan at sa larangan ng sports? Actually, Sir Jappy, very vital ang role ng mga kabataan ngayon, especially on to development na pinag-uusapan natin since sila po yung productive age na kung saan they could contribute their talents, their skills, and the way we see it, nakikita natin na if we invest more on them, we could really see kung ano yung magiging investment natin in the future. That's why, syempre, it may sound cliche, alam natin, sinasabi, ang pag-asa ng bayan ay mga kabataan. Well, I think we have to note na yun po ay ginagamit natin not because we just want to develop them for their personal growth, but in order for us to resolve some problems in our communities na manggagaling din sa mga kabataan natin, especially dito po sa larangan ng sports. Because the moment we expose our learners, our students, our youth na ma-engage po sa larangan ng sports, it's one leap for youth participation. And the moment we increase youth participation, mas nai-involve natin sila doon sa mga programa na gusto po natin ipadala sa communities because it increases their trust to the government, to the local government unit. And by that, makikita natin na the more we invest to them, the more we can see how much potential we can actually give more to our youth dito sa province. Wow. So speaking of potential and encouragement, sino pa ba ang makakapag-share ng beauty na kapag productive ang bata than a parent? Kaya kasama natin ngayon dito mismo si Mami. Tama po ba? Mami Maru. Ayan, in your experience, ma'am, as a mother to, ilan po bang kids, ma'am? Maraming kids. Opo. Isa lang po yung athlete. Okay. Sige. Pero, how does it feel na as a parent, yung anak mo talaga has an interest on sports? And then, ano yung naitutulong ba ito sa isang bata na meron talaga siyang inclination into sports? If I may add to what Sir Murky has said po, it's very important yung mga that values na natututunan po ng bata sa sports. Like the discipline, the resilience, na natututunan niya kasi it builds the character. And when we talk about character kasi, it's a long-term goal na long after the child has stopped doing the sports, na ipapakita na po yan sa kanyang pagkatao. And of course, kagaya ng sabi ni Sir Maki, it's very important kasi later on, these kids will be the contributors of our society. They will be the future leaders of our society. At kung paano natin sila hinubog through education and through sports, then this will be the kind of people that will also make up our society in the future. Kaya very important po talaga yung development yung Wow. So mamaya babalikan ko yung experience mo mismo as a mom.
kung ano yung mga kumbaga ano yung tulong kapag bukod sa'yo as the parent, pero pang isang tumutulong sa iyong anak to build yung kanyang passion on sports. But before that, sir, kwentuhan mo naman kami about the send-off na nangyari few days ago. Oo nga eh. Well, of course, bago rin kami dito, no, si Governor, syempre bagong Governor din. So pero before we started the program, nabanggit nga na parang first time na may ganong send-off sa ating mga athletes for the palarong pambansa. But even before yung palarong pambansa, meron din tayong ginawang send-off for our R1AA na mga athletes doon. Ngayon, importanteng very very significant yung send-off kasi pinaparamdam natin sa kanila na talagang we care. We care for them. Not because they probably they will bring or they will not even bring medals to our province, but importanteng ipinaparamdam natin sa kanila na kahit ano pang mangyari, we value yung sacrifices na ginagawa nila to bring honor. Sabi nga ni Gov, if I may add, sabi nga ni Gov, may dala ka o wala kang dala, we are very proud of these young athletes. Kasi nga, yun nga, sabi nga ni Mami Maru, part ng character building nung So nakikita mo nga yung mga sabi natin, most of the athletes really have the character or have the value of discipline. Kailangan natin society, di ba? Sa society, kailangan natin disiplinado ang mga tao. So, pagbata pa lang, na-develop na yon. So, sa ganung send-off, pinaparamdam natin na we value them, we care for them, and of course, we're proud of what they're doing. Not only for themselves, of course, but also for the province. So, nung send-off, siyempre natutuwa sila kasi nga, I don't know, si Mami Maru would attest to this, na nung R1AA and pati itong palarong pambansa, during the send-off, we gave them their allowances for training. For training na yun. Kasi siyempre, nagre-reklamo yung mga iba kasi nagtitrain. Siyempre, pag nagtitrain ka, kailangan mo ng resources. Ang hirap naman na sa pocket pa ng mga parents at saka yung mga athletes mismo yung so ito konting bagay, sabi ko konting bagay, pero alam namin na nararamdaman nila yung pag-care ng province sa mga athletes na mga to. So yun nga, and that would also give them inspiration na to do their best. Lahat naman yan, they will do their best. Sabi nga, and I'll put emphasis na kaya meron o walang medal, ang importante, they did their best and, sabi ni Gov, they enjoyed during the games. Yun lang. And yun nga yung nabigay yung suporta sa kanila. And we really appreciate na nakita din namin yung appreciation from them mismo na ito yung amount na to and then tuwang-tuwa na nga sila. And we have here Mami Maru to testify on that. Yung experiences nyo, Ma'am. First of all, I'm very thankful po talaga that I came face to face with the people na I'm really appreciative of. So first, nag-post po ako sa Facebook an appreciation for the provincial government of La Union. And that is because I really want to let you know, guys, na kahit ako lang yun, may isang nakapansin din sa effort po ninyo. Kasi po, well, I'm a young athlete mom. I'm only on my second year po. Pero when I was there in Apo, during the distribution po of the food allowance, if I'm not mistaken, sir, you were there too, you talked. I was able to talk to a parent also, and she was like 7 years na sa R1AA, and because I really wanted to validate if it's really the first time or it's been a practice, ganyan po. So I asked, and she said na it's really the first time na nagkaroon ng allowances na nahawakan po talaga ng mga athletes. And one thing na nakita ko was the joy sa mga athletes na parang they were empowered kasi they had finally they had control of the resources.
Parang ganun po. Well, not to invalidate naman po the efforts before kasi they were provided well, they talked before. Pero it's the first times na nahawakan po ng mga atleta yung allowances po nila sa training, sa food, and for me, yung, ano bang tawag mo siya? Yung independence nila, yung pagkakaroon nila ng chance of deciding kung ano yung food na gusto mo kainin, yung mga ganyan. It empowered them po talaga. And also, dun po sa send-off, I was touched. Kasi it's like the provincial government giving the blessing na finally, okay, go. Parang gano'n, yeah. Go forth, represent the province. Parang ganun po. And I really felt na malaki yung effect sa moral ng mga athletes po natin yun. Pero kagaya po ng sabi niyo kanina, from number 9, we are number 8 this year. And hopefully, we will be number 1 in the next year. So, if I am to advocate not only for my son, but also for other athletes, siguro kay Sir Maki ako mag-aano kasi siya yung sa sports. Yeah. And of course, sa entire province of La Union na rin, provincial government na rin po. Siguro po, more facilities for the youth. Yun po siguro yung kailangan natin. Yung grit, yung determination, na andun na po sa mga bata. With or without the facilities, you can see them. Kasi doon po sa R1, hindi naman po lahat from private schools. Most of them are from public schools with limited resources on training, and yet they were there performing, giving medals, ganyan po. So how much more if we will have more facilities, ganyan po, so that they can be of aid sa pag-develop ng mga athletes po natin. That's right. But I understand that's part of the long-term plans ni Governor. At kasama si Apo Congressman Paulo, kasama yan. Can you talk about this sermon? DJ Sports Arena? Pwede ko na kayang pangunahan si Kong? Hindi. Teaser lang. So, nabanggit nga kayo na yung support, ano. So, yung PGLU, siyempre, hindi lang niya kaya kung siya lang. So, kasi nga, La Union agkaisa tayo. So, we've asked actually the assistance of our two congressmen in the province of La Union. So, but I can speak about yung efforts ni Congressman Paulo to really develop, establish yung ating sports development program, including of course the facilities dito sa probinsya ng La Union. So nabanggit kanina, may mga plano about developing a sports center dito sa ating Sibilia complex. So initially it's an arena, so pwedeng makaka-host ng mga sporting events, and of course a swimming pool in that area. So yun yung mga pinag-uusapan natin. But other than that, siguro in terms of kung sabi natin yung support, I know our congressman filed a bill on establishing the La Union Sports High School. Merong bill ang ating mga congressman sa Congress na to establish a La Union. Yeah, I don't actually remember exact title, pero parang La Union National Sports High School. So ganoon yung kumbaga ganoon ka determine na ayusin natin yung ating sports program sa province. Of course, kasama doon yung mga facilities, but more importantly, yung program mismo. Parang ang usapan namin with Maki and of course yung kanyang sports coordinator is let's go really to the grassroots. Kailangan tayong bumaba para makahanap tayo ng mga kwan. But of course, sa paghahanap natin, kailangan rin natin ngang bigyan, tama na sabi, okay, bigyan ng kaukulang pasilidad. Yung sa DIMSU, project din
ni Congressman Paulo yan, of course with the province of La Union, meron ng track o oval, meron may basketball court doon, meron pa mga indoor facilities doon. So yun will complement yung plano natin, yung long-term plan natin para dito naman sa ating Sevilla complex. So yun po yung ano. In fact, Jappy, ma-share ko lang when we were at Candon for the R1AA, pinag-uusapan na namin yung sabi ko kay Maki, bakit hindi ba natin kayang mag-bid for R1AA? Sabi ko. Parang gusto kong i-bid. Pwede, kasi in the past, nag-host naman na tayo ng R1AA. Pero ang naging problema nga, doon sa R1AA facility. So, iba-iba, kung saan-saan. So, parang hindi rin masyadong maganda in terms of, siyempre, hindi lang naman para sa athletes natin, lalo na yung mga darating na mga athletes. So, siyempre, kung hindi at par yung mga facilities dun sa mga nag-host na, nakakahiya pa rin naman. So sabi ko, kailangan nating paghandaan yung pag-host natin ng R1. Yun naman ang plano, yun naman ang dream ko na mag-host tayo. One day mag-host tayo ng R1AA. But of course, with the proper facilities. Kasi remember when nag-host tayo ng R1AA, yung swimming was not here. 2025 sa Dagupan. Pati athletics, pati yung gymnastics daw, hindi rin daw dito. So, ginawa naman lahat ng effort, wala namang problema doon. Kaya lang gusto natin na mas maayos ang pag-host natin later. I don't know kung kailan yun. Maki challenge. Sige. Pero definitely, itong mga facilities natin, itong mga hard infrastructure would really be hindi siya on a snap, di ba? Hindi naman yun na magic na, andyan na. But of course, these are part of the long-term plans ng ating local government para nga in terms of sports development po natin. But meantime... Pero before Jappy, if I may add, kasi yung for example, yung Sevilla complex na yan, let me just emphasize na nung Vice Governor pa si Governor, matagal ng plano yan. Yan actually, trinabaho nila, hindi pa siya Vice Governor, but he was of course Executive Assistant ni Governor Manuling. Yung area na yan sa Sevilla, talagang pinocure yan because ang vision is a sports complex. Yan. Kaya ngayon, sa pag-upo ni Governor, first order, gawin natin kung ano yung vision ng bakit meron yung area dan sa Sevilla. Of course, meron ng convention center, wala namang problema kasi part din yon. Pero the rest of the property na kino-consolidate ngayon is kailangan tumayo as sports complex. Okay. Ayan. But yun nga, these are all part of the long-term activities or long-term plans po natin for sports development. But meantime, amok nga do pala dagiti interventions nga rarabi din tayo for the youth. For example, ni Apo Kong Dante Sotelo Garcia, he's ongoing to distribution kadagiti scholarship aid into Yumat 2nd District. But of course, as far as PSO is concerned, Sir Maki, adula tamot dagiti interventions nga aramidan iti provincial government along with our LYDOs and dagiti SKs tayo, not only on sports but in the general education and welfare kadagiti agtutubo tayo, Sir Maki. Yeah. Actually, to add po, Sir Jappy, dun sa na-mention po na long-term plan po natin, makagandahan po niyan, meron po kasi tayong provincial ordinance na nagsasabi na mag-create po tayo ng sports council that will serve as an overseer, as a local special body. Of course, ang chairperson po natin dyan ay ang ating provincial governor din. So, with that, ngayon po, matagal na pong merong ordinance pero hindi pa siya na-formalize. And that is the target for this year from the office. So, ang ginagawa po natin ngayon, we are formalizing the executive order to really convene the members of the La Union Sports Development Council. Ang chairperson po natin doon ay si Gov Mario, ang vice chairperson niya po doon ay si Vice Gov Sibuma, and the rest of the members na nakalatag po doon sa ating ordinansa. At nakagandaan po noon, may technical working group po na isinama. Dalawa po yun, yung isang technical working group that will actually oversee yung facilities, yung athletes development, headed by Apo PA. Sinabi ko na, ako pala yun? Siya po ang DWG. Ako pala yun? Surprise! Consist po yun ng mga technical people po natin dito sa PGLU. At yung isa namang technical working group ay headed by our SK Federation President,
Si Apo BM Harold, of course, as our counterpart sa legislative, doon naman po kasama na ang ating mga representatives coming from the different areas of sports. So sa ball sports, sa racquet sports, aquatics, lahat na po doon. Kumbaga, may dalawang technical working group na bubuin, sila po ang magre-recommend doon sa Asahul na council. So kapag nagawa po natin yun, na-formalize, hopefully this year, so doon po mabubuo yung comprehensive sports development plan, which will form part of the facilities, athletes development training, part din po nun yung sa grassroots development program po natin. So once na-formalize po yun lahat, yun po yung magbibigay po ng suporta din po dun sa appropriations po natin kasi makikita na po yung mga detailed programs. So yun po yung ginagawa po ng office and hopefully, of course, through the leadership of our governor and the rest po na kasama po natin dito sa Provincial Government of La Union, pag nagawa na po natin yon this year, ini-encourage na po natin ang lahat ng ating mga athletes, mga coaches, and local sports associations na magpa-register po sa office for accreditation. Kasi yun po yung kailangan po natin as our database para makita natin ano ba ang sitwasyon ng ating mga local sports associations, athletes, and coaches, ilan ba yung datos natin. And by that, we can actually determine ano yung mga relevant PPEs that will support this specific ano po natin, mga stakeholders affecting our sports development. I see. Wow, na maganda kasi talagang meron tayong roadmap. Meron tayong tatahakin papunta sa sports development natin dito sa probinsya ng La Union. And we are glad kasi ang PIESDO nga ang steering na dyan ngayon now that we have PIESDO for the province of La Union. But of course, all these will boil down na ang suporta pa rin naman talaga sa ating mga kabataan, sa ating mga atleta will really begin at home. Kaya ano po ang mensahe siguro as a mother, Mami Maru, yung mensahe din sa ating mga parents at sa household na tutulong talaga sa paghubog sa mga kabataan? As a more of an athlete, alam ko po na medyo magastos sumuporta sa mga atleta. Pero as long as nakikita po natin yung fire doon po sa mga anak natin, wag po tayong magsasawang sumuporta sa kanila in whatever way we can. Of course, financially speaking, mahirap talaga yun. I personally, I go as far as asking help from my family members din, kuya ko, ganyan po. So, ayun po. So, maraming mga, sabi nga nila, kung pure po yung intentions natin, and we give glory to the Lord, God will really provide. So, naniniwala po ako doon. So, isa po yun. So, aside from that po, we also need to give them the necessary moral support as well. Kasi, and then, of course, we also have to work hand in hand with the team, the coaches, ganyan po, in order to make sure na yung atleta po natin and they are really getting all the help that they need in order to develop into good athletes and more so as good citizens po. So, yun po. Wow. And Sir Maki, your message sa mga Ilocano-Ilocanang kabataan, sa ating mga students, at sa kabataan ng La Union? Ayun po, siguro sa lahat po ng kabataan ng La Union, tignan po nating mabuti na hindi lamang tayo dito nag-encourage sa mga athletes natin. Baka siguro yung iba natatakot pa dahil baka kaya ba, may talento ba ako? But I think the PGLU is always welcoming when it comes to how are you going to participate more in the activities na ibibigay po ng probinsya dahil hindi naman kung sino lang may mga talento, hindi lamang kung sino yung mga atleta, but this is an open space for you to discover what you can do for yourself. Kasi we have to ensure na ang bawat kabataan dito sa San Fernando, anuman ang talento, anuman ang kagalingan na meron ka, there will be an available space for you. And it is safe to say na merong gobyerno na magbibigay sa iyo ng sapat na programa na ensure na hindi ka may iwan. And of course, with the leadership of our provincial governor, Apo Mario. And on that note, as our provincial administrator, on behalf of our dear Governor Mario Eduardo C. Ortega, Sir Mon, message to the people of La Union Okay. for sports. Anyway, of course, again, in behalf of the Governor, of course, Governor Mario Ortega, gusto lang namin iparating
sa mga ka-Ilocanos natin na nandito ang PGLU, nandito ang ating leadership para sumuporta at magbigay ng opportunity para sa ating mga kabataan Ilocano, siguro hindi lang sa sports, kundi kagaya na sabi ni Sir Maki, sa lahat ng larangan para ma-develop yung talent, kung yung character ng ating mga kabataang Ilocanos. Hindi kami magsasawa na makipag-usap sa nagbibigay ng pondo para sa mga programa na magpaparating ng mga programang magbibigay ng opportunities para sa ating mga kabataang Ilocano. Wow. Maraming salamat, Sir Mon, Sir Maki, Mami Maru, and isa sa value na natutunan natin sa sports is the value of teamwork. And here in La Union, we've been doing that. Dahil nga dito sa La Union, meron tayong spirito ng Agkaysa, La Union, Agkaysa. Agyaman kami, Apo!